It is 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. And I'm Ed Lingao. Some stores are watching this midweek, August 19. Interior Secretary John Vic Remulla believes that RA 8294 or the Robin Padilla law led to a surge in crimes by making offenses involving loose firearms bailable. Remulla says 98% of gun crimes are committed with loose firearms. He called on Congress to review laws on illegal guns and impose stricter penalties such as no bail for violators. The so-called Robin Padilla law refers to the amendment of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. I call upon Congress to review the laws on loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable. The Philippine peso plunged to a fresh all-time low against the US dollar in morning trade today. Data from the Bankers Association of the Philippines showed the local unit opening at 61.85, then further weakening to a low of 61.995 at 9 a.m. By midday, the currency stood at 61.916. This decline officially surpasses the previous record low of 61 pesos, 61.85 cents set on July 24, 2026. The peso, of course, remains under pressure following yesterday's close of 61.785, and we'll bring you today's close in just a bit. Malacanang says it is not singling out Vice President Sara Duterte over the travel authority issued by the Office of the President. This comes after Duterte slammed President Marcos's office over the continued publication of her travel schedule. Press officer Yusek Claire Castro, however, said the palace remains transparent about official travel and that media may request copies of travel authorities from the officials concerned. She also said travel expenses and public funds used for official trips are not hidden and are reported to the Commission on Audit. And the red rainfall warning remains in effect over parts of Luzon due to the southwest monsoon or the Habagat. Under the red warning level are Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, and Bulacan. Serious flooding is expected, particularly in flood-prone areas, and the list is now on your screen. Meanwhile, parts of Batangas, Cavite, Bulacan, and Metro Manila are under the orange warning level where flooding is threatening. Please take a look. A yellow rainfall warning is also in effect over Nueva Ecija and parts of Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Rizal. Flooding is possible, particularly in flood-prone areas, and we are currently showing you the list. And joining us today, ang ating resident political bagyo. Si Mr. Raul Llamas. Ako ba yun? Ba't nagturo ka bigla? Kaya nga, can you just say the name, please? Hindi natin... Si Mr. Ronald Llamas. Pasensya sa mga nakikinig sa 105.9 News FM. Ikaw naman, sila kasama po natin si Mr. She who cannot be named. Pina-fill in the blanks mo pa. Ikaw talaga. May pregnant pause pa. Ako kasi tropical depression lang. Yun pala, yun tamang ano, Ito, talaga. ang ating tropical depression. Super typhoon. Ako ang super typhoon. Anong tawag mo kay Ed? Ano lang ako? Hurricane. Monsoon. Panakanakang ulan. Seasonal monsoon. Hurricane. From the Philippine Star, we've got Editor-in-Chief, Amy Pamintuan. Yan. Cyclone. Ang cyclone ng Parañaque. Happy Wednesday. Kaya yellow in the rainfall existing alert law, dito sa amin. Grooming refers Ay, naka.
meron yata high tide dyan. And joining us today, ang ating resident political bagyo. Si Mr. Raul Llamas. Happy. Ako ba yun? Ba't nagturo ka bigla? Kaya nga, can you just say the name, please? Hindi natin... Si Mr. Raul Llamas. Pasensya sa mga nakikinig sa 105.9 News FM. Ikaw naman, sila kasama po pa natin si Mr. She who cannot be named. Pina-fill in the blanks mo pa. Ikaw talaga. may pregnant pause pa. Ako kasi tropical depression lang. Yun pala, yun tamang Ito, talaga. ang ating tropical depression. Super typhoon. Ako ang super typhoon. Anong tawag mo kay Ed? Ayan. Ano lang ako? Hurricane. Monsoon. Panakanakang ulan. Seasonal monsoon. Hurricane. From the Philippine Star, we've got Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Yan. Cyclone. Ang cyclone ng Parañaque. Happy Wednesday. Kaya In the rainfall existing alert law, dito sa amin. Grooming refers Ay, naka. Meron yata high tide dyan eh. Tsaka Wala namang Walang ano. high Dito, tide. yung malalim na area malapit sa Star pero wala namang baha akong dinaanan. Kanina. climate change. Baka Para ba ngayon. dyan? So manaka yung ulan kanina. Kanina lumakas ulit eh. Akala ko babaha ulit. Malakas, lumakas. Hindi, ang problema Come dyan. to go. Baka baha ngayon sa labas, hindi ko sigurado. Ang problema dyan yung accumulation. Ilang araw na kasi. Ilang araw na. Kahit bumababa siya, no, yung vulnerability ng lupa at saka ng drainage na natili. No, kaya kahit panaka na kayo ulan, yung impact, So ganun din lupa katindi. na naman may kasalanan. Ha? Lupa na naman may kasalanan. Oo nga. Oo. Kaya, Nationwide road repair si Vince Dizon. Ay, nako. Nationwide road Nationwide. repair. Have I not heard that ang before? kailangan drainage repair. Our drainage system is so old. Uy, you keep bashing him. It was his birthday pa naman. Hindi naman ganun ba? hindi naman siya sinisisi ko. Sinisisi ko yung lahat ng previous governments. Yung lupa. Including Tsaka yung our- lupa. Oo. Tsaka yung lupa. Kasalanan na ng lupa. Bakit kasi hindi ang Si solid Manny yung Bagato, lupa? nag-birthday din naman Ay, Binasyo ba? happy kailan? birthday. May birthday yun. Today. Akala mo. Today? Kahapon ba? Today, Today. today. Oo. Today. Oo. Kaya wala siya kanina. Nagsisiopaw siguro yun. Nasa Mamunlok. Talaga. Mamulok ba na doon sa may area? Kasama ko lang siya sa podcast Quezon kahapon eh. City. Di umiimik, di ba? Teka lang. Oh, yan si Manny Bagato. Mr. Mabati Suave nga. yan. Mabati nga. Oo. Bit of breaking Saka, news. So, we were talking about the peso. The peso closed at 61.815. 61.815. So, muntik na tayo magbagong record low today. Mag-62. We almost hit 62 to the dollar, but I guess may mga last-minute buying that happened towards the end of the market close para to pull it back to the 61 level. Because of course, if we hit 62 to the dollar, isa na naman yung very important psychological barrier na that we broke. Kumbaga, that will have a domino effect in the markets as well now that the peso is 62. Pero it's inching in that direction na rin eh. Kahit na 61.815 tayo, it is continuing to depreciate and remains under pressure because of weaker macroeconomic fundamentals, tawag nga nila. And unresolved issues dito sa corruption. Hindi ba tinuturo yan ng mga pakti-ekonomista? No, yun na nga yung pinaka-root ng lahat na ito. It affects business confidence eh. Sabi pala ni Vince, kahapon sabi sa atin ni Mayor Zamora, naghahanap daw sila ng master plan from the national government. Ngayon namang araw, sabi ni Vince Dizon, gusto daw niya localized master plans. Kaya palagay ko, meron na akong apo sa tuhod, wala pa tayong master plan. Nag-aantayan tayo eh. Parang contradiction yung local master plan sa master plan. Oo nga, yun na Oo nga master naman. plan. Ano yung master plan? Localized Oxymoron. master plan. It's an oxymoron. Yan. O unless meron kang overall master plan tapos i-integrate mo doon yung local. Kung ganun Wala yung nga ibig, daw eh. kung ganun yung ibig niyang sabihin. Mahal gumawa ng master plan Hindi, yeah, I agree. Baka hindi ko rin na kasi I didn't hear that soundbite. Baka yun yung ibig sabihin niya. They will make the plan. It's up to the LGUs to execute. Kasi sila naman talaga mas may alam ng kanilang
Pero areas. kahit mahal kasi yan, multilateral agencies pwedeng pondohan yan eh. ADB, World Bank, yan yung mga gusto nilang pondohan. Yung mga master plan na ganyan, yung mga feasibility studies na ganyan. No? Diyan may pondo yung Kung mga... makikita, ha? Oo, diyan may Kasi pondo sabi yung- ni Babe Singson, meron siyang master plan. Nobody knows where it is. Tinapon sa basura nung sumunod na gobyerno. Yeah, and Oo the nga. other time you were talking about this, sabi ko, it was Manny Bonoan who took over. Hindi pala, I stand corrected. It was, for a short time, yung acting was Rafael Yabot, and then he turned over to Mark Villar. DPWH Secretary Mark Yeah. Villar. Nakaupo pa ako sa several meetings noon eh, yung pagbubuo ng master plan. Actually, kasama doon, drainage, water impounding, at saka Laguna Lake. No? Wala ka namang kopya? Metro Manila lang ba Hindi, yun ay, o yung- nationwide? Hindi, Metro Manila, Luzon. Luzon muna. Oo, Luzon. Paano yung Oo. yung galing sa Sierra Madre Mountains, pupunta yan ng Region 3 eh. 'Di ba? Tapos yung Laguna Lake mo nasa Region 4. So dapat yan hindi lang Metro Manila. Integrated yung Region 3, Region 4. Dahil yung pinakamalaki mong water wala impounding, nangyari. yung pinakamalaki mong possible water impounding is the Laguna Lake. No, i-dredge mo pero lalagyan mo ng dike para hindi bumalik yung dinredge mo na silt sa lake. Tapos kailangan mong lagyan ng puno yung Marikina watershed dahil doon ang gagaling yung putik papunta ng Laguna Lake. Tapos ayusin mo yung drainage na lahat pupunta sa Laguna Lake. Tapos yung Laguna Lake lalagyan mo ng spillway. Dalawa yan, either sa yung Napindan papunta ng South China Sea o West Philippine Sea or papunta ng Pacific Ocean. Yung isa kasi nagpo-propose, mas mahabang ruta papuntang Pacific Ocean. Has it occurred to you na yung sa first sentence mo pa lang, Pero kanya di naman natin galing sa matuloy-tuloy. kuweba. Matuloy-tuloy. pero massive yan massive. Ibig sabihin, ang daming investors na papasok diyan. Tapos kanyan, employment generation at saka ipapump prime niyan yung economic growth mo for quite a while. I-integrate mo diyan ang manufacturing industry at saka agriculture. No? Kaya ang ganda sana ng plano eh. Kung yung master plan ay hindi lamang master plan para sa flooding. You know- Master plan yan para sa entire economy. I mean, tama si Ed. We talk as if these are new ideas. As if a master plan is a new novel idea or As early as 1975, yung master Kaya plan nga. na for or Metro Manila. sheet piles are new ideas or yung dredging is a new idea. All of these are old ideas. And yes, may mga nagpo-point out na yung ibang bansa, bakit binabaha din naman sila. But from what we can see, they learn from that. Diba? Tayo, Yeah. paulit-ulit na lang. Same areas, minsan mas maraming areas ang binabaha, minsan less. But nothing changes. That's the problem. Halimbawa, sa Saudi Arabia, Na-change naman. Sa Saudi Hindi drainage yung Laguna de Bai. sorry. Ni-reclaim. Ngayon, 3 hours lang, nagsumuhupa na yung Mas malala. tubig. Sorry. Yun yung change. Alam mo, titignan mo yung Laguna de Bai, Tinambangan. yung satellite Tinambangan photos ng yung Laguna, Laguna de Bai. ibang-iba ang kulay. Alam mong burak na burak. pero yung Laguna de Bay. marami kasing variables na nakaka-apekto diyan. Una, yung one term ng presidente, no, at saka ng mga politiko. Siyempre, yung mga previous president, gusto nilang gawin yung pwede nila ipagmalaki. Something that they can, ayan. So, yung pagmamalaki nila, yung mga short term. Ang flood control, ang national development is long term. No? For lack of a better example, yung mga ideological states sa Europe or sa China, ang planning nila is long term. Yeah, no? very long term. Generational. 10, 20, 30 years. Tayo, nagpaplano tayo for the duration of your term. Tapos kulang ka pa sa political will para gawin yon dahil ang habol mo mga populist projects. Kung bagay magre-ribbon cutting, ibang administrasyon na. Kaya nga dapat meron na lang 2 o 3 major parties. Para kung magkakaroon ng continuity dun sa party, hindi dun sa tao. Yun ang maglalabanan lang, yung party lang. Ngayon, kanya-kanya bawat isang upo Di walang affiliation, hindi natin alam kung saan. Iniisip lang niya yung sarili niya, yung legacy niya. Speaking Hindi of yung hindi institutional legacy. speaking of perennial flooding, let's now bring in our first guest today. On the phone is Bulacan Governor Daniel Fernando. Welcome back to StoryCon, Governor. Yes,
ma'am. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Governor. Gandang hapon, Governor. Hi, Ako lang ba? Governor. Medyo mahina yung audio. Subukan natin. Governor, can you hear us okay? Opo, clear, loud and clear. Okay, thank you for joining us. I mean, isa lang naman ang pag-usapan natin na Governor, it's the flooding, it's the severe flooding that's happened in Bulacan, and in a way, feeling ko parang rehash din to ng conversation natin last year kasi nakausap din po natin kayo last year about the severe flooding in Bulacan. What happened this time around? Well, sa ngayon po, simula po nang nagbagyong Maymay, unang-una ang ating evacuation center, ang ating po mga evacuees ay umabot po ng 11,000. Tapos ngayon ay naging 8, tapos naging 5. Ngayon po ay nasa 4,768 na lang. Yun po yun. So, nabawasan din po yung mga tubig, although may mga talagang ibang lugar na mataas pa rin ng tubig, katulad po ng Palumpit, ng Gunoy, although yung pong mga lugar na yan, yung mga bayan na yan ay catch basin ng tubig sa Pampanga. Ayan po, ito pong Marilao ay medyo tumataas ng tubig kasi catch basin din po yan dahil doon ang gagaling sa upstream. Possible naman po yung mga ating mga daan. Okay naman po. At ang height po ng tubig ay mga mababa lang po, mga 1 foot to 2 feet, mga ganun po. Governor, medyo matagal na nating alam na yung mga lugar na yan ay catch basin. Actually, halos malaking bahagi ng Bulacan, parang embudo galing sa iba't ibang mga probinsya. Wala bang ginagawa yung provincial government ng Bulacan at saka ng Pampanga para mag-usap? Para hindi lang resiliency ang pinag-uusapan, hindi lang relief, kung hindi yung pagbigay ng solusyon dito sa medyo talaga namang dati ng problema for decades, no? So, wala ba hong ganon? Meron po, actually, nagkausap-usap na nga po kami tatlong governor tungkol dito sa inilatag nating proyekto o pinanukala nating proyekto. Ito po sa national government. Ito po yung tinatawag na mega dike. Na ilalagay sa coastal ng Bataan, Pampanga, Bulacan at hanggang NCR na pinanukala naman na binigay sa amin ng NEDA. So actually, ang unang pinanukala po namin dito ay itong megadike na ito ay mula Bataan hanggang Cavite. Pero ayon sa NEDA, nila hanggang Metro Manila, hanggang NCR. So yun po isa sa mga pinag-usapan namin na 3 years ago pa, o kung hindi po kami kakamali, mga 3 years ago pa, tungkol diyan sa proyektong iyan na aming pinanukalang tatlo. At nung nakaraan po kasi bago mag-eleksyon, nagkaroon nga po kami ng RDC meeting doon po sa San Jose del Monte na kung saan ang Pangulo ay umattend doon at naibigay namin sa kanya at nailatag namin sa kanya itong proyektong ito at hindi namin nagawa na ng feasibility study. Yun nga po. So, pagkatapos noon ay hininga na nga po kami ng PDC resolution noong last June tungkol dito sa PDC na ito para magawa ng feasibility study, ng feasibility study. So, yun na nga po, pag-1 year na and hopefully by the next year sana matapos na yung pag-aaral nila tungkol dito. And according to Vince Dizon, nung nagsalita siya months ago na pinag-aaralan naman po ng national government tungkol dyan. Para ito magawa na. Well, yun po yung nakikita namin isa sa mga solusyon, pagdating sa pangharang sa high tide. Ayan po, kasi po sa totoo lang, isa po sa nakakadagdag talaga ng mas malaki ang volume
ay itong high tide. Pagka po sinabayan ng high tide yan, uulan, sigurado baha po Gov. magiging dating yan. Yeah, Ngayon, Gov, pasensya na. Opo. I have to cut you off there. I mean, again, high tide is not a new phenomenon. Ang question, ang tanong here, I guess, is ano pong ginagawa natin knowing that our area is a catch basin, high tide is a very high risk, and climate change is making the weather patterns worse. Yun po ang tanong. I mean, you said that you had a meeting well, ganito po tayo. Nagkakaroon po kami ng mga dredging dyan. Ano po, may mga dredging naman po kami sa mga kaidugan natin. Ang probinsya government po ay hindi nagpapabaya. Kami po ay nag-dredge po yan. Of course, kami po ang ating engineering office. Yun nga po ang pinanukala namin kasi nagkakasabay-sabay po yan, ma'am. Nagkakasabay-sabay. Pagkatapos nito maharangan, ito po ang namin. Pag inaharangan po yan, naharangan po yan, mawawalang high tide, mababawasan po yung pagtaas ng tubig. At pag nahukay na namin na tuloy-tuloy po yung aming mga kailugan, magiging dire-diretso po ang daan, ang magiging daloy niyan. And I think itong Pampanga, may mga project din po sila tungkol dyan sa kanilang Pampanga River Basin po dyan. Ano po, doon. May mga, ano po dyan, may mga mag-diretso na rin para lumalim yung kanilang kailugan. Meron din po kami. Ano po, ma'am, nagkakaroon po kami. At yun nga po, natupag namin ngayon. Sa totoo lamang. Gov, Pero sa totoo lamang, ang 100% talaga dyan, sa Gunoy at Kalumpit, ang pinakamataas po nangyayari dyan, ay itong pagtaas ng high tide. Alam niyo po kasi, kahit po terikang araw, ang Hagunoy may mga tubig yung mga barangay. Na totoo naman po, because of the high tide. Yan po yan. Kaya ang isa po sa mga pinanukala namin, bukod pa sa aming ginagawa. Yan po yan. Yan po yung tanong nyo kanina. Meron po kaming ginagawa. Ang provincial government, may ginagawa po kami. Actually, kami po nag-ayos ng mga, kataas po kami ng mga kalsada, nagbibigay kami ng mga drainage, lahat. Paano naman, pag nag-high tide, napupuno ngayon ng drainage. Paano aabos? Saan lalabas ng tubig? Ma'am, saan lalabas ng tubig? Sabayan pa rin pagpasok ng tubig sa atin. Wala dadaan. Wala lalabas sa dagat. Hindi po ba? Kasi mataas ang dagat. okay. Tumataas. Gov, allow me, Gov, to reframe the question. Kasi po, for example, kayo po yung naging gobernador na for the last 7 years at naging vice governor po kayo, I think for 9 years ba? Opo. 9 years kayo bago maging gobernador, Yes vice governor. po, yes po, So a total opo. of 16 years Opo, kayo sir. pong nasa liderato ng Bulacan from vice governor to governor. Sa tagal ng panahon po, of course, hindi naman sa inyo lang naman yan, yung responsibilidad. Pero sa tagal ninyo po sa liderato ng probinsya, tingin niyo ba sapat na naging aksyon at pagpaplano at pag-implementa ng mga programa, particular din sa, for example, high tide, binabanggit natin, kung last year lang pala na pag-uusapan itong Mega Dike o nakaraang 2 taon, parang medyo... Huli na. 3 years na po yan, ma'am. Built too late. 3 years na po yan. Nilatig po namin. 3 years na po. 3 taon na po kami naghihintay tungkol dyan. Ano po, binigay na po namin yung panukala niya. Siyempre, pinag-aaralan po ng national government, hindi pa nang pumunta. Yes, sir. pa. Certainly, sir. Hindi Yes, pa sir. po dyan. Alam Yes, namin sir. kasi, malaki ang budget. Malaki ang budget tungkol dyan. Yan. Kami naman po, dito naman sa taas, meron po kaming proyekto rito. Wala po kaming proyekto ng flood control. Ang provincial government, wala po kami proyekto ng flood control. Gagawa po namin, pag gumagawa kami ng kalsada, niluluwangan po namin ang mga drainage canal para tuloy-tuloy ang agos ng mga tubig. At siyempre, ang panawagan din po natin dito, yung kabayan, huwag na magkalit ng basura. Isa po yan sa nagiging problema natin eh. Nagbabara yung mga kanal natin, kahit lakihan pa natin to. Basta nabunan ng basura, yun na nga po yan, hindi makakaagos ng tubig. Matitigas din ang ulo ng tao, sa totoo lamang po. Nakita naman yung nangyari doon sa Parañaque, di ba? Ang dami doon, yung sa Parañaque ba yun? Sa Parañaque, sir. Ang daming Parañaque po. Pero po, in fairness sa Parañaque, yung bumarang basura doon, incoming po, hindi po outgoing. Hindi Galing galing po sa ng kanila. Manila Bay. So it was... ewan ko po kung saan ka. Hindi ko lang alam kung maraming sabi, hindi galing sa kanya, hindi po natin alam kung saan galing. Ang mahalaga po diyan, wag lang magtapon ang tao ng basura. Yes, certainly, Yan po sir. yan. We understand, sir. Kahit saan manggaling yan. Opo, kahit saan manggaling yan, kailangan
educate natin ang tao. Actually, may mga batas na po tayo dyan eh. Yes, Dami yes. na. Kaya nga Governor, ang flood control naman kasi integrated yan sa drainage, sa waste management, water, Opo, lahat yan. water Opo, impounding, opo. integrated yan eh. Opo, opo, opo. At kung walang maayos na waste management, hindi yan kasalanan lang ng mga tao, kasalanan yan ng mga mayors na dapat ay in charge sa waste management sa kanilang mga munisipyo. Oo. Tandaan nyo po, kung walang magkakalat, walang magiging kalat. Sa totoo lamang po. Yes, pero kailangan Hindi lahat po tayo may participation dito. Yes, pero Lahat po Governor, tayo may participation dyan. siyempre, pero kaya Kami, ginagawa po namin ang tungkulin namin. Pero kung patuloy ka magagaganyan, patuloy ka magkakalat, paano gagawin mo? Dapat po yan may cooperation lahat. Yeah. Okay. Yes, yes. And- Sinasabi lang namin, Governor. Governor, yung mga local officials, Yeah. kaya nga sila local officials, no, ay hindi lang pwedeng sisihin yung mga tao. Kailangan meron din silang gawing paraan Hindi po namin para yung mga pinipigil ang tao. para yung mga basura Kinakailangan din. may paglalagyan Hindi sila. Po, sumunod Oo. din po ang Boss, Oo. may mga batas po tayo, ang dami na. O bakit nang daming kalat dyan sa nangyari dyan sa may Paranaque kaibigan na yan? Ano nangyari? O saan galing yan? Sa tao rin. Hindi po ba? Of course. Everyone has to do O their alangan part. naman sa gobyerno yan. Governor, everyone has to do their part. Yun ang point dito. Lahat po yan, Ami. ma'am. Lahat po yan ginagawa mo na ang namin ang tungkulin namin lahat. Okay, Ami. Huwag po tayo magsigihan dito. Governor. Lahat po tayo ay gumagawa, nagtatrabaho dito. Lahat po tayo. Apo. Ginagawa po namin Governor, ang kumustahin ko lang yung yung Opo. mga interim. Kasi last year naging ground zero yung Bulacan sa flood control corruption Doon sa DPWH At tapos ngayon kailan lang Opo. last week merong nag-collapse na bagong flood wall Sa diyan Malolos. sa Marilao. Kumusta po? Ayan nakikita 5 million yan, wasak yan agad. po yun. Kumusta po yung mga yan po ganyan, sa may yung mga eskwelahan. bagong flood control Opo, intervention? yan po yan sa may eskwelahan, Sa na flood wall probinsya. po yan sa eskwelahan. Dali po, manginig po kayo sa akin. Yan po yun sa may flood wall sa may eskwelahan, di po ba? Na nabuwag. Dahil sa lakas po ng tubig. Na tinamaan po ng tubig yan. Yan po yan, sa sobra. Yan po yan. Hindi po project ng ating provincial government yan. Hindi nga. Hindi po. Chinecheck niyo po yung mga Opo, bagong yan po ay- kinukumusta ko nga po yung mga Chinek bagong na po flood yan. control intervention. Kasi na-freeze na-freeze sila last year Kumusta po ngayon? Mas malala ba ngayon yung problema niyo? O nagwo-work naman itong mga Ma'am, halimbawa, ngayon- ito bumagsak to Iyan po kasi ay bumagsak nga. Pinacheck ko na po yan sa ating engineering office. Kasi nga po ay nagiba ng tubig, bumagsak yung wall. Yan. Pinacheck ko kung sino may gawa niyan. Yan po ay napag-alaman ng ating baka daw po ito sa municipal government. Yan po yan, yung project nila. Ayan po. So, bumagsak na gano'n. So, siguro, lakas ng impact. Kaya nga po, pinapacheck ko na nga po ngayon sa ating provincial engineering office para ito ay matugunan namin na kami na ang gagawa. Ayan po, makarequest na kami na ang gagawa niyan. Ayan po, para matugunan natin na matulungan ang ating munisipyo tungkol dyan. Ayan po yan. Kaya kailangan po kasi sa tulong-tulong po pakiramdam kasi. niyo po, mas mahirap po ang problema niyo ngayon sa flooding kasi nga na-freeze yung mga flood control last year. At sa totoo- ang alam namin, sa hindi totoo pa naman- umaandar hanggang ngayon Sa totoo lang naman po ay actually miniting ko na po yung mga bagong officers ng ating DPWH sa Bulacan. Miniting ko na po, tinawagan ko sila kasi I created an executive order na kinakailangan lahat ng proyektong gagawin nila ay kinakailangan ay meron kaming idadaan sa amin. Coordinated sa provincial government, coordinated sa municipal government, and of course, the acceptance ng kapitan, pagka po ginawa, and acceptance ng munisipyo, and acceptance ng provincial government after the construction ng project. Para alam namin na may ginawa. Ayan po yan. Kasi yung tinanong ko sa kanila kung may budget ba yung flood control ngayon, sabi nila wala, kasi itutuloy lang yung wala. mga nagdaang project.
tutuloy nga yung Gob, mga project. I also remember when we interviewed you last year, I think nung bagong putok pa lang itong flood control issue, isa sa mga nabagitin nyo, hindi nga nagko-coordinate yung Yeah. DPWH doon sa mga proyekto Totoo na kanilang po yun. ginagampanan sa inyong probinsya. Now, Yes, of course, yes, we sir. do understand Yes, that sir. na on one hand, talagang ang primary, yung principal na implementor ay DPWH. On the other hand din kasi, kahit pa paano po, kayo po yung gobernador, kayo po yung ama ng probinsya, I suppose after so many billions of pesos worth of expenditures ng flood control sa inyong probinsya, hindi ho ba kayo nakaramdam ng parang baka dapat na nating bantayan itong mga proyektong ito na hindi yata natutupad o hindi yata gumagana at I understand that it is principally by DPWH Pero also, Bilang- to, bilang add, po. to add to that, diba, they also have to get a Boss, permit kaya nga- from the kaya ganyan. provincial Kaya government? Kung babalikan naman tayo sa interview yan, kasi dati na po yung interview sa akin yan eh. Yes. Yan po ay tinawag nila sa akin yan, tinawagan ko sila dyan, actually para malaman ko yung mga, kasi nagpunta sila sa akin kasi gusto nila, humingi sila ng resolusyon ng PDC para doon sa kanilang project. Sabi ko, pakita mo na lahat ng ano nyo, ano ba nangyayari. Ano po. Kaya po gumawa ng ad hoc committee tungkol diyan. Kaya hinihingi nila na yan. Kasi nga po, ay hindi sila nakikipag-coordinate sa amin. Lahat yan. Simula pa noon. Kasi hindi namin alam, may ganyan palang malalaking budget. Hindi ba? pero Actually, hindi may ho ba project nakakagulat sila- sa inyo may- na ano? may budget. na lahat ito nangyari sa ilalim ng inyong Under your watch. inyong panunungkulan na hindi niyo man natimbrehan at nabantayan. Alam ko po hindi kayo yung primary pero ito po yung lahat nangyari under your watch at nakapanghinayang. Hindi po namin dapat siya nakikipag-coordinate sa amin. Hindi po sila dumaan sa amin. Hindi sila Basta humingi ng tumiretso work na sila. Alam permit? naman yun. Alam naman yun nangyayari, di ba? Wala po. Walang ganun. Wala pong ganun. Kasi sa ibang LGUs, Gov, humingi po Eh, sila ng... wala pong working permit pagdating sa DPWH. Sa kanila po yan. Ano po? Iba po yung project ng provincial government. Iba po yan. So, ngayon po, Iba po after yung your project meeting, namin, iba sabi yung niyo po project nila. nakipag-meeting kayo recently with DPWH, pumayag ba sila na magko-coordinate sa inyo? Saka, how close will be the coordination? Kayo ba magmo-monitor? Actually, sa totoo lamang, inibisuhan ang ating Provincial Engineering Office para magkaroon ng checking at makipag-coordinate sila sa ating Provincial Engineering Office doon sa mga project na yan para malaman namin. Yan po yan. Pumayag po sila? Pumayag po So sila? ngayon, wala naman po sila magagawa eh. Di po ba? Kasi nalaman na namin ng mga nangyayari. Actually, yun po siguro yung punto. Oo. Kaya nga po may executive order akong ginawa. Oo. Ano po yung executive order? Actually, EO16. Gob, actually yun po yung punto eh. Kung gugustuhin po ninyong Kaya i-enforce naman. yung dapat meron kayong timbre sa amin at meron kayong monitoring namin, wala silang magagawa kung yun po inyong i-enforce. Pero yun po, moving forward na po. Sige. You're Kaya nga po nagawa ko ng EO para wala nang sila ligtas doon. Yeah, pero you're talking Okay. about EO16A, 16B. Anong EO po ito? Anong EO po yun? Ito po yung kinakailangan lahat Oo, po sila EO16. bago po sila gumawa ng project sa laligan ng Bulacan, Oo. kinakailangan ay mag-coordinate sa amin, fully coordinate lahat po yan. Okay, ang punto lang po ni Ed, Governor, is that bakit ngayon lang po itong EO na to? Kaya naman pala makipag-coordinate. You can't wash your hands kayang off the pilit DPWH sa project. Hindi na nga nangyari. Kasi sa totoo lang, hindi nga po sila nakikipag-coordinate. May nangyari, alam na naman nyo kung ano nangyari. Pwede sila nag-coordinate eh. Hindi ba? Okay. Ganito na lang, Gov. Buong linggo, nagpapadala kami ng mga reporters sa mga flooded areas. And kahapon lang, yung reporter namin sa Kalumpit, maraming kinausap na residente, all of whom said to her na wala pa sila natatanggap na relief packs, feeling nila nakalimutan na sila ng
ng pamahalaan at Meron po. wala din daw sila nararamdaman na pagbabago. Meron po kami Galumpit. Hmm. Meron po sa Galumpit. Meron po kami nga dito sa Galumpit. So ano pong masasabi Bibigyan niyo na po namin sa nun. Meron po. what would you say to your constituents Meron po. right now who are still flooded? Meron po kami tataga. Ngayon po nasa food giving po ako ngayon. Nasa relief operation po ako ngayon. And actually, bababa na nga po ako para makapagsalita ako sa kanila. Ano po, pinagbigyan ko lang po kayo na ma-interview ako. Kasi po nasa relief operation po ako ngayon. And we Narinig po kami appreciate ngayon it. sa Bombok. Nagpunta na po kami sa Kalumpit at sa Hagunoy. Babalik pa po kami sa Kalumpit ulit, saka sa Hagunoy. Ending yan, nasa Bombong po kami. Okay, ganun po ngayon. Ganun po namin. Governor. Po namin kakayanin lahat. Yeah. Ano po, ma'am? Ma'am, sorry po bababa na po ako kasi nag-iintay na po yung ating mga Nandito po ako ngayon, ha? Okay, we'll let you go. Sorry po, ma'am, ha? Thank you so much for talking to Pasensya na us po, and pasensya na making po. making Thank time you. for us. Thank you Salamat po, salamat po. Bulacan Governor Thank you Daniel po. Fernando. Thank you. Maraming salamat, sir. Dami pa natin tanong eh. Ano ang May gift giving. Gift giving tuloy. ang sabi kasi ni Kwan, Ayuda. ang sabi kasi ni Secretary Vince Dizon, may minimum na coordination kahit dati pa ang local governments. Hindi pwedeng totally autonomous o walang kinalaman Tsaka yung mga malalaking projects Sabi niya wala. sa local Hindi government. daw Ako po, humingi. Hindi pwede yun eh. Dahil lalaki ng mga projects eh. My point is they're building something in your province. Na malalaki, hindi maliliit, talking about ha? billions, na hindi siya doghouse That eh. affect your residents, your constituents. And it's been going on for so many decades at parang, ay, wala kaming kinalaman dyan ba? Kayo. So, well, yun Pero nga. last year pa niya yan sinasabi, ha? Kaya nga, that's it, eh. Nung nagpunta yung video na yun ni, Yes, we remember that. BBM, Yeah. kasama si Vince Dizon. Nung lumabas yung video yun at lumabas yung istorya, yun na yung sinabi agad-agad at the site ni Daniel Fernando. Yun na yung sinabi niya noon eh. Hindi naman kasi ito kino-ordinate sa amin. Yun ang position niya. Kaya nagkatingin kami ni Ronald nung sinabi niya na wala naman silang magagawa kung ipipilit natin coordination eh. Dahil lalaking projects niyan eh. Hindi pwedeng wala diyang oversight na minimum ang local government. Kausap ko yung ibang mga governors eh. Kausap ko rin si Secretary Vince Dizon. May minimum yan na coordination. Ang sinasabi nga natin, hindi naman natin sila sinisisi para dito sa mga nangyari. Sinasabi lang natin ay meron minimum na pwedeng magawa o makasuhan. No, halimbawa, alam nila. Kasi ikaw yung ama ng probinsya. Parang sa Mindoro, nakita ng governor na may ghost project. So, nag-propose siya, nakasuhan nito mga to. Nauna siya. Kung nakikinig pa si Governor Daniel Fernando, pasensya na ha, but these are questions that we need to raise and this is a conversation we need to have. Kasi po, every year na lang ganun sa Bulacan. Kawawang-kawawa Parang yung mga resilience na lang residents. ang- And you cannot tell me na hindi totoo. Kasi yung reporter nga natin, umikot, spoke to a lot of residents, all of whom said hindi pa sila nakakatanggap, parang nakalimutan na sila. So how could you say na Ayun nga, meron? nagbibigay Meron. na it's- ngayon. It's their experience, di ba? Sila yung nakatira dito. They're the ones suffering the Tinanong mo kasi high tide. So, pasensya na, but this is, we need to have these conversations. Otherwise, walang mangyayari. Every year, in 12 months, we will call you back up. Ito na naman yung conversation namin. At itatanong Walang natin nagbago. ito sa lahat ng governors, hindi lang sa Hindi sa lang. kanya. Oo, sa lahat ng mga... You will get Tinanong- the same answer. Tinanong You natin will to get a kay Mayor similar Olivares, answer. di ba? You know what, Whose family has been in power for what? Okay. You will get a similar Okay, we answer. will 16, get 17 the years. same Nagtuturuan answer. sila ngayon eh. Pero sana, ito na lang yung hope. Sana, makita ng mga constituents, ng voters. Ito yung hinahalal yung mga tao. Okay? These are, when in times of crisis, these are the people that you elected to power, to help you, to take care Alam mo, of you. sasabihin niya mga yan, pag may crisis, namimigay naman kami ng ayuda. Ayuda is not good enough. Dapat alam na natin yan by Yan, now. yan Ayuda ang is not good sasabihin enough. niyan. Tapos tuturo nila sa ganyan, national government. Iba tinatanong ko nga kahapon, ang laki-laki ng pondo niya sa local support fund? Wala bang component doon for flood control? Wala daw. Hindi daw sila authorized to Pero intervene. merong mga Bakit flood- yung sa Marilao, local daw, Hindi, municipal daw may yun? flood control component ang local governments. Meron sila. Tapos sa Kaya nga, drainage, bakit yung sa Marilao, yung 5 million na nagiba? Hindi, tsaka Nakita drainage. niyo yung nagiba sa Marilao? Correct, Para oo. lang siyang icing dun sa lupa eh. Oo. Wala siyang Icing. foundation. Icing. Kahapon parang yung kahapon yung kalsada Hindi, na dito natin. iniisip ko kasi gumagawa ako ng cake eh. Alam mo yung cake, yung layer cake? Oo, yeah. Meron yung foundation eh, bawat layer.
Talo pa yan o wala oh. Oo. Ami, show, don't tell. Send us a cake. Tsaka yung Hindi yung layer, meron yun, Hindi, meron tsaka yung gano'n, yung dowel. inuulit ko. Pwede babagsak yung cake. Saka inuulit ko, Ami, yung drainage at saka waste management, ang laki Lahat ng naman role dyan yan. ng local government. Lahat naman yan Dahil yung mga connected. pangongolekta ng basura, yung LGU. LGU yun eh. Basura is No? really yun LGU. eh. At maraming Trash management. maraming mga local politicians doon kumikita. Alam mo, yung pinaka-disappointing dito is that we're having this conversation exactly a year after yung mahiya naman kayo SONA. You would think after something Kaya. as big as that, mag-improve naman kahit papano. Except, pareho lang din. More than 23 barangays flooded sa Bulacan. Yung mga ibang mga residente, ilang linggo na silang Tapos Naka- ngayon pa nag-i-study. Hindi, Ngayon nakakatawa pa lang. nag-study. Nakakatawa lang. Ang excuse ni Mayor Olivares, high tide, tsaka climate change. Ngayon, narinig na naman natin yung high tide. Oo nga, Parang, high tide. it would have been funny if it wasn't tragic. Di ba? At saka, syempre, tama din naman siya na kailangan yung tao wag magtapon ng basta-basta. Of course, we have to look after our own trash. But it's both sides, di ba? Kaya nga. Responsibilidad din ng mga Kaya nga sabi ko, trash. saan itatapon ng tao yung basura? Kung merong maayos na tatapunan sila, Yeah, wala. edi laking kabawasan nun. Yan sinasabi ko, lalo dito sa Metro Manila, ang mahal ng plastic bag ha, ang mahal ng plastic garbage bag. For many households, it's a luxury. Kaya kailangan mo maglagay ng communal na natatambakan nila ng, ilalagay lang nila yun sa trash can na walang plastic o kaya sa balde. Tapos maghahanap yan sa labas, itatapon yun dun sa labas o kaya dun sa ilog, kung may estero malapit. Ilog. Tapos, You cannot expect na mag invest siya. Ang mahal-mahal nun eh. You have to change almost every day. Pero, kaya nga mahalaga yung tanong ni Ed. At major kasi ang mga flood control, drainage, waste management projects. Yeah. Imposible na hindi yan alam ng governor And they take tsaka ng months. mga mayors. Lalo na kung ikaw ay 2 dekada na local official. It's under your nose. Oo. It's your 2 province. dekada. I mean, No? Hindi ka nagsimula last year sa midterm election. 2 dekada. Provincial board. He's been a governor for 7 years and 2 months. He's been a vice governor before that for 9 years. Hindi, meron pa board. yung provincial And board provincial member. Iba pa yun. So, as a provincial board member, meron ka ding say, you also have authority, you also have power and oversight. At alam mo yung problema. Kahit naman sino na may kita ano yung problema sa Bulacan. Yeah, I sabi mean, ko nga, embudo talaga It yan is eh. not normal Embudo talaga to yan be eh. flooded for this long, this often, this bad. Yun lang yun. At hindi lang siya yung question natin. Yung mga mayors dito sa NCR, di ba? Kine-question din natin, ano yung role nyo? Hindi kayo pwedeng maghugas Pero kahit kamay. dito, marami din pointing fingers. Yes. Oh, sa national yan. Yeah. Oh, hindi yan sa Sabi amin. ko nga, nagtuturuan eh. Nagtuturuan yung national and local. Kaya nga sabi ko, may apo na ako sa tuhod. Wala pa mangyayari dyan. Okay. Baka ma-high blood pa ako. So let's go to Gap. You're watching Storycon and One News. We just need to take a very quick break. We'll be right back. Please stay with us. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regina Lay, still with us. Amy Pamintur of the Philippine Star and Ronald Llamas, our resident political tropical depression. Sabi mo eh. TD Ronald. Typhoon na hina. TD Ronald. Okay. Typhoon Gina. Typhoon G. Kaya nagagali sa inyo si Gob eh. Puro kayo bagyo. Dapat change topic na lang eh, no? Ito, magcha-change topic tayo. This afternoon, our second guest is, Inipat mo doon sa for the first time, Attorney Paulo Panelo, Counsel for Vice President Sara Duterte. Attorney, welcome to Storycon. Good afternoon. Thanks for having me for Hi, the first time. attorney. Thank you for joining us. Good afternoon, attorney. Hi, attorney. Good afternoon po.
Go. Attorney, I think earlier you were quoted as saying na kung si Remil Madriaga, whom you have filed the perjury case against, it does testify he will actually become or will actually be more of a star witness for the defense than the prosecution. Could you elaborate on that? Yeah, that has been my opinion from the start. No, when we filed the first perjury complaint and may usap-usapan pa lang na baka gamitin si Ramil Madriaga as a witness for the impeachment, that has been our position from the start. Na the more he talks, kasi the more he supplies details on his claims, the more nahuhuli siya dun sa mga kasinungalingan niya. And that's what happened here dun sa supplemental affidavit that he executed and he read before the House Justice Committee. That is the subject of our second perjury complaint that we filed last Monday. So Yeah. that's the reason why ganun ang opinion namin, ang tingin namin. So mahuhuli siya sa sarili niyang bibig. Is actually what you're saying. So ipapatawag niyo siya, attorney? What's that? Ipapatawag ba siya ng defense sa impeachment trial? Ano major I don't know, but alam ko that he's listed as one of the witnesses of the defense. Okay, that's a good time. Common witness siya. That's a good time to clarify things kasi si Attorney Panelo is not the The defense impeachment counsel trial. for the impeachment. Yes. Sa mga nagtataka dyan. Correct. I did say counsel to Vice President Sara Duterte, pero clarify lang natin na hindi po sa impeachment, Only for the perjury. only for the perjury. And may iba pa bang kaso that you're handling for her, Attorney? Right now, wala. Yun pa lang, yung perjury. Attorney, But if Ramil's testimony in the impeachment would actually help the defense, then why file a perjury case against him at this point? Why not just let him go for it and then hang himself? Kasi if you file a perjury case, wouldn't that expose your strategy and therefore make him more careful? Actually, that was considered, Sir Ed, no, na in terms of strategy. Do we really want to file a perjury complaint? Even the first one, knowing that we will be, at least for the camp of the Vice President, we will be telegraphing what we have against Madriaga, and maybe there was a thought to maybe let's just let him testify and not give any warning that we know that he's lying para sumabog yung testimonya niya sa impeachment trial mismo. Apo. But after considering everything, parang basically we were so confident with the evidence that we gathered that it really doesn't matter if we telegraph it. Parang no matter what he says, no matter how he answers our counter allegations against him, we were confident na hindi niya mapapatotohanan yung mga sinasabi niya. And that's why we proceeded with the filing of the first perjury complaint, which is, ang purpose naman talaga nun is, number one, to hold Madriaga accountable kasi sa impeachment, kung hindi maniwala tao sa kanya, wala namang effect yun personally sa kanya. Yeah. Pero pag kinasuhan mo siya ng criminal, syempre, pag napatunayan na nagsisinungaling siya, ma-convict siya. Diba? And pangalawa, we also wanted to tell the people na ganitong klaseng witness, ganitong klaseng ebidensya ang ginagamit ng mga nagtutulak ng impeachment laban kay VP Sara. without prejudice, attorney, dun sa sabi niyo ng perjury case, no? Kaya lang naman nakilala si Madriaga, kaya siya nagkaroon ng kaunting credibility, ay dahil sabi ni Vice President, never niya na-meet, hindi niya kilala, no? Totally, no, itong si Madriaga. Nung nagpakita ng resibo si Madriaga na magkakilala sila at saka meron silang mga close encounters, doon siya nagkaroon ng stature, no? Baka mismo yung mga kumuha sa kanya hindi siya kukunin kung walang ganung klaseng contradiction. Ang ibig ko lang sabihin ay Sir Ronald, mismo I lang disagree, galing sa no? Vice Parang President yung stature basa niya. ko dito is when it came out itong affidavit niya, a lot of people in the media ran with that story, and syempre a lot of people believed him just because a lot of people have an axe to grind with the Dutertes or whatever. Pero yung pictures kasi na yan, routine campaign interactions with supporters, and then
the vice president doesn't even deny that she was a supporter, that he was a supporter. It's just that there are thousands of supporters and hindi mo na maaalala isa-isa yan. What's crucial here is beyond those routine campaign interactions, walang mapakita si Ramil Madriaga na solid evidence dun sa mga inaakusan niya kay VP Sara tungkol dun sa confidential funds or yung mga inaakusan niya kay dating Pangulong Duterte involving multi-millions of pesos in cash, ganyan. So the more details he supplies for that, in the second complaint affidavit, napakita namin na kasinungalingan lahat yun. Attorney, marami mga inaakusahan ngayon ng perjury, no? Kung sino-sino mga witness, dami natin skandalo. Can you tell us kung ano ba yung punishment dyan sa krimen na yan? It's a crime. It's under the revised penal code. Yeah, syempre imprisonment. I am just not too familiar with the number of years. I think it's maybe 6 years or less. Pero yeah, we all know that of course Ramil Madriaga is already detained and is currently facing a kidnapping for ransom charge. Yes, sir. But in which case yung perjury case, even if it prospers, might not have much effect. Hindi ba? Well, yun nga eh. The reason why when we first spoke to the Vice President about possibly filing a case like this against Madriaga, ang pinanggagalingan niya is my father, when people like Las Cañas started testifying against him, lies against him, hindi niya pinatulan, hindi niya kinasuhan, tapos lumobo ng anak, ngayon naging ICC case na. So the Vice President said, I'm not gonna make the same mistake. Kailangan panagutin tong mga to dahil pagka pinabayaan mo, may mga maniniwala at mas lalaki yung problema. And yun nga, it's very important kasi na sa impeachment siya ginagamit eh. Para sa amin, pambababoy na yan ng boto ng Pilipino. Isipin mo, binoto si Vice President Sara ng milyong-milyong Pilipino, the highest number of votes ever received for her position. And to dislodge her from that, gagamitin mo sa impeachment somebody who's clearly lying about what he's saying. So, kailangan talagang panagutin. Pero Hindi di ba attorney, non sequitur naman yon? It doesn't matter eh. Ang mahalaga, yung articles of impeachment, kung mapapatunayan na hindi totoo, no? Yun yung mahalaga. Hindi yung binoto ka eh. No? Dahil binoto ka for a different reason eh. No? Ngayon, kung may nagawa ka, then patunayan mo na wala kang kasalanan o meron. Correct. Yun yung, Tama ibig sabihin, naman yun, it Sir cannot Ronald, be used pero na, dapat it cannot be used as an argument do sa kaso. Kapag yung ganito kahit pa 40 million 40 yung boto mo eh, kung nagkasala ka eh, di ba? Tapos gagamit ka ng tao, witness, ebidensya na galing kay Madriaga, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi mo finact-check ito, hindi mo binackground check, hindi mo inaral, ginamit mo lang dahil laban kay VP Sara. In other words, politika lang, hindi totoong pananagutan ng applicant. So, do I take it to mean that you place zero value on his sworn testimony, on his affidavit? And is it the Vice President's stand still that she doesn't know Madriaga? Yes, correct. Her interactions with Madriaga were limited to routine campaign interactions. Doesn't mean that she knows him personally or that they had a professional relationship. Madriaga's never worked for the Vice President in Nung any tinanong capacity. namin, attorney, yung prosecution, For the President as well, former President Duterte. nung tinanong namin, attorney, yung prosecution 3 weeks ago, hindi nila, sabi nila, hindi kasama pa. Wala pa silang desisyon na kunin si Madriaga as a witness or even La Chica. No? I think hanggang ngayon wala silang ganong klaseng desisyon. No? So, ang lumabas lang talaga si Madriaga doon sa Justice Committee hearing sa House na hindi dumalo si Vice President or yung representative ni Vice President para i-contest yung kanyang appearance o yung kanyang testimony.
No? Pero Sa for akin, the malaking purposes bagay nitong yun, impeachment, Sir Ronald. If for the ginamit purposes si ng impeachment, Madriaga sa House impeachment proceedings and nagbotohan sila on the basis of his testimony, tapos hindi nila i-represent sa Senate Impeachment Court, ibig sabihin kahit sila hindi na naniniwala kay Madriaga. posible. Ang sinasabi ko lang, attorney, kaya siya humarap, kaya nagkaroon ng counting credibility yung sinabi niya dahil wala naman nag-contest doon sa hearing sa House. Dapat po ang nag-check ng credibility yung nagrepresenta ng witness. Tandaan niyo po yung mga certification na nakalap namin, napakadali po namin nakuha. So if the lawyers and even the complainants of the impeachment, itong mga tindig, Makabayan Block na ginamit yung testimonya niya, if they did some basic fact-checking, makikita din po nila ito. So hindi po yung trabaho ng akusado. Trabaho po yun nung magrepresenta sa kanya. But attorney, at any rate po, you're looking at 4 impeachment articles. So there's a huge variety of charges that have been leveled against the VP. But anyway, kasi we're headed off in another direction. We're not here to talk about impeachment anyway. My question po to you, as far as the perjury complaint is concerned, what in your opinion, what in your view is your most powerful or strongest argument or proof that he is lying? If you were to prove this in court, ano po yung inyong bala? For the first perjury complaint, so of course we also use the evidence that we submitted in the first perjury complaint in the second one because the allegations are related. But just to summarize, apart from the testimony of the Vice President, we have 12 corroborating witnesses with sworn testimonies. We have government certifications stating that he's never worked for the offices of the Vice President, even the PSG, which he claimed he formally was assigned there by the former President. Pati yung VP-SPG, yung dating security group assigned to the Vice President, sabi niya siya daw ang nagbuo. We have government records showing that's not true. Hindi siya kilala ng mga taga-PSG, hindi siya kilala ng taga-VP-SPG. In terms of relationship, we're sure na wala siyang relationship with VP Sara. Why? Because yung EC Pilipinas na parallel support group na binuo niya, we're not disputing that, to support the Vice President, para magkaroon ng audience with the Vice President na nung mga panahon na yun, pandemic is through a virtual meeting, si Madriaga had to go through Attorney Ryan Kilala, a former professor of VP Sara in San Sebastian, to request itong virtual meeting. So for us, that definitively proves na wala kang direktang relationship kay VP Sara because yung virtual meeting na yon, 2021, yung claim naman ni Madriaga, 2018 pa lang daw, trusted aid na siya ni VP Sara. Since 2016 naman, trusted aid ni PRRD. So ibig sabihin, wala kang relationship kasi para lang mag-request ng virtual meeting, kailangan mo pa dumaan through another person. Diba? And so many other things. Pero ang lumabas dito sa supplemental affidavit na hinaantay namin was details of delivery of the confidential funds. Yun ang mahalaga diba? Number one, sabi niya, there was a delivery made to Cabuyao, Laguna for a Laguna politician. And he said that in Cabuyao, Laguna, when we were approaching the meeting place, we had a clear vantage point, clear view of an SNR mall. The problem with that is there's no SNR in Cabuyao, Laguna. The nearest one is 10 kilometers away, and it's not within view of any industrial park in Cabuyao, Laguna. It's SNR Nuvali. We have a certification from SNR to that effect. Second delivery, sabi niya sa Nomo Basho in Tomas Morato. It's a Japanese restaurant. Sabi niya, dumating siya doon 12 midnight. Nandun si Attorney Reynold Monsayak, the former OVP spokesperson. Sumenyas daw si Attorney Monsayak to leave the bag on the second floor. Ang problema, Nomo Basho was closed that entire evening from 11 p.m. of December 20 to 5:30 a.m. of December 21 for a private Christmas party.
And it was packed of people that know each other, and they have sworn testimonies na one, hindi nila kilala si Monsayak, so wala siya doon. Two, walang dalawang lalaking may dalawang malaking duffel bag na dumating doon. So imposible yung sinasabi niya. And we have pictures, text messages to support those testimonies. And third, delivery, according to him, was to the Office of the Ombudsman. Again, highly unlikely kasi ang intended recipient daw nito is Attorney Ryan Kilala. Number one, matalik silang magkaibigan. So improbable na sa ombudsman pa i-deliver yung pera. Madriaga has been to Kilala's house and frequents that house. So pwede niyang idiretso doon. Pwede siyang makipag-meeting, more private. And number two, Ryan Kilala was working from home the entire December 2022, the entire month. So not even just the date of delivery on December 21, 2022. For the entire month, he was on work from home assignment. So, ba't dadalhin doon? Diba? So, yun ang highlights of the evidence we have to break itong allegations niya of confidential funds delivery. But ito po dadaan pa sa prosecutor, di ba? So kailangan pang mag-rule ng prosecutor that there is a reasonable Certainty of Conviction. Oho. Are you confident na makukuha niyo yan? Paano kung hindi mag-rule in your favor ang mga prosecutor? Ganito, Sir Ed, in my experience, and I'm sure covering criminal cases filed against whoever, you can tell that, in all honesty, criminal cases have been filed for much, much less evidence than what we've presented. So sabi ko nga, testimony of VP Sara is supported by 12 corroborating witnesses, and including people who are disinterested. Hindi lang yung mga involved, like kunyari si Colonel La Chica, si Lieutenant Colonel Nolasco. And also, it's document-driven. Hindi ito laway lang ang puhunan, kagaya ni Madriaga. Ito, document-driven talaga yung kaso. So, pagka na-dismiss ito, I'm pretty sure na it's a political decision, hindi ito base sa pag-appreciate ng evidence that we submitted, because the first complaint alone is 300 pages. The second one is 750 pages. All of it is mostly evidence. So, yeah. I think we have more than enough. Political decision Attorney, agad, may attorney? binabanggit din ba kayo na motive sa complaint nyo, or you don't have to state any suspected motive on the part of Madriaga? Oh, we do. Binanggit There's a text message from Ramil Madriaga to Lieutenant Colonel Nolasco, who used to be part of the VP-SPG. Ang sinasabi niya doon is, Lieutenant Colonel Nolasco, he was trying to solicit perjurious testimony from Nolasco para bumaliktad di umano si Nolasco. So sabi niya, sabihin mo na lang, sa akin mo binigay yung confidential funds, ako na lang magpapaliwanag kung anong ginawa ko doon. Kasi sabi niya, magsa-state witness daw siya. So obviously, it's his motive is to get out of jail from this case that he's currently facing. Wow. Okay. So you're not even entertaining the idea that the court might not proceed with this case? Wala pong plan B? So we are aware of the reality that the Department of Justice controls the Office of the City of Taguig, and of course, the Secretary of Justice is a cabinet member of PBBM. So we're well aware that it's possible that there may be a directive to have this dismissed for political reasons. Pero that's why we exerted all this effort to put together a very strong, for us, airtight case para mahirapan sila to dismiss it, or kung i-dismiss nila, halatang halata. That's a pretty bold. That's a pretty bold claim, attorney, that the DOJ controls the Taguig court. The Taguig Fiscal's Office, Prosecutor's Office, not the the court. prosecutor. Wala pa tayo sa court, Mr. G. That's where we want to go.
with the court. Any idea what the timeline's gonna be? Do you know? Well, the first perjury complaint Di ba po was consolidate filed in March. Oo. It was submitted for resolution in June, but it hasn't been Yeah. resolved. But you consolidated the two anyway, right? Or not? Just today, we filed a motion to consolidate Yeah. so that the two complaints will be resolved together. So since March, April, May, June, July, maybe another 5 to 6 months. 5 to 6 months. for ano lang Kasi yan, ah. papasagutin Sa- pa si Madriaga, Oo, sa for- counter affidavit, Wala pa sa mag-reply korte yun, affidavit pa kami, rejoinder, so matagal talaga. Ganyan Tapos talaga na. dito sa Pilipinas. Baka tapos na yung impeachment pa. Tapos na yung impeachment nun. Okay. Well, we'll leave that there unless Ami has a final question. Ami, may pawal? No, okay na. Okay. Okay na. Okay. Kamusta yung papa mo? We just stopped mentioning your dad. We haven't- Ayun, araw-araw siya doon. Oo nga, we I see don't him. know how he Nakikita does it. namin. Nakakatulog na nga eh. Oh, I don't know nakakatulog. how he does it, pero yeah, he's always He present. seems very keen. Okay. Yeah. We'll leave that there. Thank you so much for your Thank you so much. Thank you for having me. Counsel Thank for you, Vice- Attorney. Counsel for Vice President Sara Duterte on the perjury case against Ramil Madriaga. And we are on until 5:30 p.m. So meron pa tayong 22 minuto. So, imbitahin natin Magpipis uli. kayo sa amin. Imbitahin natin uli si Gob. Try natin tawagan ulit. Baka tapos na yung relief, Relief. giving. Hindi, yung mga ganun, matagal yun. Ayaw nang bumalik sa inyo, Hilera yun galit eh. sa inyo. Hindi na gets. Sorry, Juan. We'll be right back after a quick break. Please stay with us. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. Oh, pag-usapan ninyo. Factions. Factions sa flood control. Tsaka Ano bang faction. main Flood problem control ng flood control? Climate change, High high tide, o basura? High tide. O yung lupa. Don't forget the lupa. So, lupa. Soil erosion. Yan, tanongin mo yung yung Welcome module back natin. to Storycon. Balik tayo sa I'm Regina Lay. He's Ed Lingao, Yeah, eh. still with us. Ronald Llamas, Sinami Pamintuan, of course. Balik tayo sa Bulacan, where several areas are still flooded. For the latest, we have mobile journalist Daniel Dayao. Daniel, Sabi Kamusta ni, ka dyan? sabi Yes. ni Governor Daniel, ang dami naman daw nilang dinadalang kwan dyan, relief eh. Oo nga. Yes, good Ayan, afternoon, Reg, Ami, Ronald, and Bok. Ngayon, nandito tayo sa Bulacan, pero nandito na tayo ngayon sa Baliwag, particularly sa Concepcion Subdivision. So yung kinakatayuan ko ngayon ay isa sa mga lugar daw talaga na mababa. So ibig sabihin, binabaha sila kapag matindi yung ulan. So sa ngayon, makikita nyo sa aking likuran na talagang baha dito. Ito yung ilang-ilang street. And then, ang sabi ng mga residente dito ay talagang binabaha sila, pero kakaiba daw ngayon kasi first time nangyari na 3 linggo na hindi pa humuhupa yung tubig. So, sa ngayon, as per my observation, nung dumating kami dito kanina 4 a.m., ankle deep pa lang. Pero kanina kasi sobrang lakas ng ulan, nasa red rainfall warning kami. So, pakita ko lang din sa inyo, red rainfall warning, pakita ko sa inyo yung tubig, umakyat na dun sa bahay ni Nanay Mila. So kung makikita nyo, ayan, andyan si Nanay Esmeralda, kanina pa rin siyang umaga, naglilimas ng tubig. Nagtatabo Nay, hello ng po, tubig. good afternoon po. O, kanina pa kayo dyan. Ayan, so andito siya ngayon naglilimas ng tubig. Kanina, yung tubig ay hindi pa ganun kataas, pero kung makikita nyo, umaakyat na dito. So far, ang mga nasabi ng residente dito ay talagang perwisyo para sa kanila itong baha. Dahil unang-una naapektuhan daw yung kanilang kabuhayan. So nasabi sa akin kanina ni Nanay Nila na yung asawa niya ay tricycle driver, pero dahil nga baha, napansin ko din na hindi masyadong lumalabas yung mga tao. Ganon din si Nanay Esmeralda na may tindahan. Ang sabi niya, hindi na raw ganon kabili. Though may bumibili pa rin naman, pero hindi kasing lakas ng dati. So as per my observation, covering Hagonoy and Nawa Baliwag, makikita talaga dito na yung issue ng flood control. Dahil sinasabi mismo ng mga tao na in-expect nila na para sa kanilang ikabubuti yon, para sa kanilang ikagiginhawa. Pero at the end of the day, kung ano yung nakikita nyo, yung flood control, naging flood na lang. Balik sa inyo sa studio.
Pansin ko yung doorway. Yung doorway may harang ng ganun eh. Tapos yung harang semento na, ibig sabihin nun matagal ng problema yan diyan. Oo nga. Saka nagsariling individual flood control na lang siya. Oo. Flood control. So may harang na yung doorway dun sa sa paanan, tapos Flood walls. sementado, tapos pinturado pa. So talagang Natanong mo ba Daniela, yung mga residente diyan, kung ano yung role nila sa pagtapon ng basura? Dahil sinisisi sila ni Governor Fernando eh. Tapon daw kasi sila ng tapon ng basura. Okay, Ronald, to answer your question, actually, yung mga residente dito, particularly si Sir Lorenzo, ang kwento niya sa akin, ito kasing Concepcion Subdivision, isa ito sa parang catch basin. So dito daw dumadaan yung mga tubig papunta doon sa irigasyon. So ibig sabihin, yung mga tubig sa iba't ibang barangay, kasama na daw yung basura, yung dahilan kung bakit nagka-clog yung drainage nila dito. So isa yon sa dahilan kung bakit hirap din humupa yung tubig. So ang sinasabi nila, sa mga nakausap kong residente, sana daw responsable. So, medyo ano lang dito, kasi yun ang statement ng mga residente dito, na yung baha mismo nga ay isang nagkakos doon yung basura. So, ipakita ko lang sa inyo, yan, for example, itong basura na yan, ang sabi nila sa akin, hindi naman daw nila basura yan, tinangay lang yan ng tubig galing nga sa ibang barangay, papunta doon sa irigasyon. So, yun ang sitwasyon dito, yun ang sentimiento ng mga residente na yung mga basura ng ibang barangay dito mismo sa kanila napapadpad. Precisely, dahil walang maayos na waste management yung local government. Kaya pag bumaha, inaanod lahat. Yeah. Daniel, kahapon when we talked to you na nasa Hagonoy ka pa, na-mention mo na maraming residente sabi hindi pa sila nakakatanggap ng relief packs, pakiramdam nila nakalimutan na sila. And then just now, a few minutes ago, we spoke to Governor Daniel Fernando and he disputes this, saying marami na daw na naibigay. What is your experience dyan sa Baliwag? Reg, actually, dumating tayo dito 4 a.m. So, nandito na tayo sa Concepcion Subdivision. And so far, sabi ng mga residente dito, yung natatanggap pa lang nilang ayuda ay lugaw mula sa kapitan. So, para sa kanila, hindi pa nakakarating yung ayuda. Hindi natin alam kung kailan makakarating. Pero kanina, tinawagan natin yung Baliwag CDRRMO. Ang sabi nila ay magpapamigay naman daw ng relief goods. Although ang date hindi pa finalized, ang sabi today daw, pero checking their Facebook page, hindi pa naman nangyayari kasi so far nakapost yan. Daniel, meron ba dyan Meron bang flood control intervention balugaw anywhere in that subdivision? Yes, Ami, to answer your question, ang sabi ng mga residente dito ay kalat naman talaga yung flood control. Pero yung pinakamalapit dito sa Concepcion Subdivision is yung Barangay Piel. So doon, ang sabi ng mga residente, sinimulan pero hindi natapos. So isa yun sa kanilang mga concerns because actually kapag may mga basurang dumarating, papunta dito yung tubig, isa nga yun sa dahilan ng pagka-clog pa rin ng tubig. So, yun ang pinaka-dilemma or issue or frustration ng mga tao dito, yung waste management nga, and at the same time, yung flood control. Ami. Yung lugaw, natikman mo, Daniela? Ronald, Makikilugaw nung pa nangyari siya. kasi yun, wala pa tayo dito. So, hindi ko natikman yun. Once pa lang yata, Pero di ba? sana, mainit, no? Oo. Sana nabusog yung mga residente dito. Walang mga tulay-tulay dyan, kapareho kahapon. Walang mga tulayan yung mga tao. Actually, naikot kasi namin yung buong subdivision. So, walang tulay pero may baha. Yung buong Concepcion Subdivision, baha. Oh, So dear. Daniel, ilang araw na nakalubog yung paa mo sa tubig? Oo nga. Actually, Ronald, kahapon lang tayo nag-start mag-cover ng Habagat. So, That's it. pang Si day Ed 2 ko yan. na to. Pero naka-boots ka. Naka-rubber Yes. boots ka. Oh, may gusto mong Kasi balay. leptospirosis. Delikado yun. Mapapainom talaga tayo ng gamot after this. Oo. So Daniel, meron di mga high tide dyan?
Ronald, alam mo yung high tide dito, yung pag-apaw ng irigasyon kasi malapit dito yung Concepcion na subdivision sa irigasyon. Kaya gaya nga nasabi ko sa inyo, dun dumadalo yung tubig. So ang nagiging issue kapag puno na or umaapaw na yung irigasyon, yun na nagkaka-high tide. Ito na nga yung high tide. Itong flood na nandito sa Concepcion subdivision. Because, you're right, catch basin yan, but we were saying earlier, matagal na rin naman catch basin kasi ang Bulacan. So, Panahon ng Kastila. hindi naman dapat bago pa sa atin ito. So lugaw pa lang ang natatanggap, at least ng mga residente na nakausap mo. At this point, what are they asking for? What do they need? Yes, Reg, ang sabi nga nila is nakatanggap sila ng lugaw. Pero alam mo, napansin ko kasi dito, yung pinakadinidiin talaga ng mga tao is flood control. So I think assessing their answers, ang gusto talaga nila ay magkaroon ng proper, malinis, at of course, yung long-term solution for flood control. Kasi kung makikita mo, ang hirap naman ng tuwing umuulan, basang-basa ka. Gaya nga ng sabi ni Nanay Mila, ayan, umuulan na naman, kinakabahan na naman siya kasi baka tumapon or umapaw na naman yung tubig sa kanyang bahay. So imagine every day you have to do it na hindi na daw niya maasikaso yung iba pang bagay na gusto niyang or dapat niyang asikasuhin. So yun yung frustration ng mga tao dito. Gusto nila ng long-term solution and of course, not long-term but solution nga dito nga sa baha na nandito sa Concepcion subdivision. Actually, to put it plainly, it's difficult to imagine how people can have a normal life pag ganyan eh. At tuwing umuulan, lumulubog yung bahay mo at yung paa mo'y nangangati. Dahil sa kung anong... Pasbasa lahat ng gamit. Oo, kailangan mag-akat ng sofa. You can't even have a sofa. Di ba? Bukas ba mga palengke dyan, Daniel? May nagtitinda pa ba? Ang sarap ng tinapay, baliwag Meron pa bang nagtitinda dyan ng mga ganon? Yes, Ami, kanina kasi nakaikot din tayo sa Baliwag, Bulacan talaga bago tayo pumunta dito. So far kasi yung baha, dito na lang talaga sa Concepcion subdivision, wala tayong nadaanan na iba pang baha. So bukas naman na yung mga palengke dito, functioning naman na lahat ng dapat bilan or mga amenities na for example, ibang stores na kailangan puntahan ng mga residente dito. So far, ito nga yung issue nila, ito talagang flood. Pero when it comes to daily lives, parang pag pumunta ka nga sa labas, parang walang nangyayari dito eh. So alam mo yun, parang yun yung frustration ng mga residente dito na sila nararamdaman nila yung baha, pero when you go out, wala nang tubig. So, yun ang kwento nila sa akin. Okay. Ang problema dyan, Daniela, yung mga tatakbo sa next election, mga may involvement sa baha eh. No? So far, wala akong nakikitang potential candidate sa Bulacan na hindi nabahiran ng corruption o ng baha diyan sa probinsya. Kaya sana man lang, no, yung mga tao diyan ay medyo magising, no, at hindi lang sisihin yung high tide. At yung basura. Although problema naman talaga ang basura. At Granted. hindi makontento sa lugaw. Ikaw na lang kaya tumakbo. Ako yan na naman. Don't start with that. Tatakbo na nga akong presidente. Gusto mo, tumakbo pa akong governor. Ano ba talaga gusto mo? But we'll let you go, Daniel. Salamat ulit for your reporting and please stay safe out there. Magpatuyo ka muna when you can in between the news programs. Thank you, Daniel. Take care. Mojo Daniel Dayao reporting live Salamat, from Daniel. Baliwag, Bulacan, kung saan masarap din ang lechon manok. Tsaka lugaw. Tsaka tinapay. Tinapay, baliwag. Yung pag-uusapan natin. Yung suman, masarap ang suman dyan. Hindi, masarap talaga Masarap, kalumpit, sige. sikat sa longganisa. Yung lugar na yun ang Kalumpit, mababa, di ba? Oo, ayun, nagtitinda kalumpit. na longganisa. Hindi, masarap yun. Habang kumakain ka, di ba? Habang nanonood Pababa ka. yun pababa yung tindahan na yun na longganisa. Habang nanonood Siguradong ka. baha yun. Hindi mo ma-imagine paano sa gumagawa ng longganisa pag ganyan ang sitwasyon, di ba? Malamang wala. Oh. How can you? Resiliency. Resilience. Oh. Resilient. Pero sarap kumain ng suman dyan sa Bulacan, tsaka chicharon, no? Chicharon sa Chicharon. Santa Maria, habang nanonood ka ng Scorpio Nights. Matagal na yun, Bigyan mo ng konteksto, Reg. Hindi ko alam Hindi alam niya. Oo nga, kwento mo dyan sa katabi mo, hindi niya alam. But
Hindi niya alam. Talaga hindi niya alam. Hindi niya alam. Ikaw oh. magkwento. Kwento But mo. ang masasabi ko lang, Wala na mag-guess sa inyo next time. Oo nga, inaway niyo, lagot kayo. Tayo. ay, hindi naman sa inaway, pero I mean, come on, let's be grown-ups here, right? We have to have these conversations. And listening to the report of Daniel, ang tanong ko na naman sa mga residente ng Bulacan is, sapat na ba ang lugaw? Are we happy with just lugaw? Diba? I mean, come on. Kapangalan pa naman ni Daniel yung governor. Daniel? Daniel. Daniel. French yun eh. Oo nga, French no, yun. I didn't even realize. I mean, every year, paulit-ulit tayo sa topic na to, paulit-ulit tayo sa mga causes, paulit-ulit Sabi tayo nga sa ni mga sabi nga ni- stopgap solutions. Sabi nga ni Gob, tinanong nyo na sa kanya dati yan eh. Wala ako nun eh, nung tinanong. Oo nga. Wala ka ba na Wala ako dati? nun. Parang inulit ko lang yung tanong ko Tinanong na siya. with the added context of, pag-usapan na natin to last year. Tinanong mo ba last year yung high tide? Hindi. Hindi. Hindi lang. Wala rin kasing coordination yung high tide. But for that matter, Saka yung soil yun erosion. yung tinatanong ko kay Mayor Zamora of San Juan kahapon, which is bakit wala din coordination on the LGU level? As part of Metro Manila Council, hindi ba yun yung... That is the power of the MMC, which is lahat kayo within NCR, your mayors, you all have the same problems, mag-coordinate naman kayo. Hindi pwedeng, basta okay na yung San Juan. Ayos na yung dredging namin thanks to the private sector. That is not an answer. So, anyway. That's part of the answer. Ay. Huwag na pabayan. Mag-goodbye na tayo para mag-Webes na. Makakain na ng lugaw. Nagutom tuloy ako. Masarap Nagutom lugaw tuloy ngayon, ako. malamig. Yung lugaw na may, Goto. lechon sa Yung, Kasi baliwag yung Lechon sabi talaga. ko. Lechon talaga yung isip niya eh. Lechon toppings. Hindi mo Tuwalya, lang tuwalya eh. tuwalya. sa Alam mo yung tuwalya? Sa akin nga, Of course, sa akin nga bituka. Mas masarap yung bituka. Tuwalya. Yung goto talaga. Sige na. Masarap lugaw sa Tapos kalumpit. maraming toasted bawang. Ayun. Yung lechon. Toasted bawang, di ba? Sige na nga. We'll let you go para makakain na kayo. Thanks so much for joining StoryCon today. Ami Birthday pa naman ni Manny Mugato. Oo. Pwede nga na request natin handa. Yun. Happy birthday. Munga to. Happy Manuel birthday! Mogato. Happy birthday. Ngayon. Hari ng mukbang. Oo. One News Defense Editor. But tag you for, Ami Pamigon, Namukbang. Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, a resident Political storm. Tropical depression. depression. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Ligao, kapatid. We are One News, or your side all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.